maraming salamat. Congratulations. Yes. Dahil ikay bahagi ng ano bang mga palabas na aming dapat abangan kay Joros Gambawan? Ay, syempre, ito, kakapanood lang natin ang The Missing Husband. Marami pa pong pasabog dyan at marami mga twists and turns, parang roller coaster itong palabas. Okay, and you're doing a movie with Dong and Marian, right? Yes. Congratulations. Hindi pa pwedeng pag-usapan yon? Live naman tayo. Okay. Alam niyo po, si Joros, nagsimula ho ito dahil sa Star Circle Quest sa kabila. Dahil, how old were you then? 19 years old. 19 years old. Sa'yo kami nagsimula. Oo, naalala mo ba nung sinabi kitang, alam mo Joros, para kang ano? Iced tea na walang ice. Pero, Tito Boy, during the 19 years na naintindihan ko yung sinabi ninyo kung bakit ako iced tea na walang ice. Kapag natunaw kasi ice, tumatabang yung iced tea. Parang ito, para pa akong tuko dito. Pero para akong isang tea. Tea kasi healthy. At pang-araw-araw siya. Okay. Nakakagising siya. Pero alam mo, sa seryosong usapan, importante ito sa industriya na it's not enough to be just a tea. Kailangan may dating ka talaga. Kailangan may tamis. Kailangan merong mga panahon na hindi masyado matamis. Kailangan may mga panahon na iba-iba ka para magtagal ka sa industriya. And I'm just so proud that you've been in the industry for what? 19 years. Yes. Wow, hindi ka na ngayon, hindi ka na iced tea na walang ice. Ikaw na ngayon ang may-ari ng iced tea. May-ari na ice. Oo, may-ari ka na noon. What were you thinking during that time? Nung ikay nagsisimula? Kasi alam ko hindi ka masyadong interesado mag-artista noon. Yes, dito ba? May halata naman yun, kaya lagi niyo akong napapagalitan. Correct. Ako yung numero uno ninyong, kumbaga, pasaway na ano. Dahil before, nababadoyan ako sa mga artista, parang papa-cute. Yun ang pinanggalingan mo. Parang ganon. Mas gusto ko lang maging model, gano'n lang. Yung nakaganon ka lang model, walang emosyon. Kaya lang, yung time kasing yun, rin ako pupunta ako sa US para mag-nursing. You wanted to be a nurse, yes. To be a nurse there. So, ayun, parang laro lang sa akin before. Pero, ayun nga, nag-grow sa akin yung industry and Pero Joros, pasaway ka, pero nangangatwiran ka ng maayos. Kahit kailan hindi namin, ako personal, hindi ko naramdaman na nambabastos ka, sutil ng konti, pero you were always very pleasant and funny at magalang. Babalikan ko lang, saan yung pinanggagalingan ng ayaw mo mag-artista kasi nababaduyan ka? Kasi meron hanggang ngayon po, may mga eskwelahan na hindi pumapayag na ang kanilang mga estudyante ay mag-artista. Merong mga magulang na sasabihin, payag ako anak, pwede ka magmodelo, pero huwag ka mag-aartista. Hindi ko alam kung nabawasan na ito, pero these are truths, ika nga. Saan ang pinanggagalingan mo nun? Sa akin ng Tito Boy, actually, dahil wala akong knowledge about Philippine industry. You were saying that because you didn't know what show business was all about. I mean, Philippine industry itself. Kasi hindi ko kilala yung mga artista, hindi ko ano. So, di ba meron ganun mga mentality na parang, yung mga Hollywood lang yung mga gusto mo nun. Pero yung natutunan ko, yung napasok yung industriya, iba pala to. Iba yung lalim, iba yung kultura. Nagustuhan mo at iginalang mo. Yes. Okay. 2017, I think, was our last interview. Alam mo, 2017 ba? Hindi, alam ko na-ground table tayo, pero No, it was a round table interview. But a one-on-one interview, I think, was sometime 2017. Wala ka pang asawa noon. You were... 2016 ba? May asawa na po. Meron ka na? Pero bago lang yung Bago lamang, yung anak. But anyway, in that conversation, na-proud ako sa'yo noon because I know that in that particular interview, sabi ko pa sa'yo, alam mo, Joros, know in your heart that I am proud of you. Alam mo bakit? Dahil una, meron kang mga... You were brave, you were courageous. Yung mga pagkakamali mo in the past, no? Yes. Pero ang ganda ng handle mo na parang, harapin ko ito, when everybody was running away from all these issues, narito si Joros at sinasabing, nagkamali ako, pasensya na po, ako'y magbabago. Looking back, nasaan ka noon? Where were you in your life during that time? At bakit ang tapang-tapang mo? Actually, ang lahat naman ng courage hindi galing sa akin eh. Kumbaga, galing yun kay God. Kumbaga, yung situation and circumstances, kumbaga, dito, ang dami kong kumbaga, dito sa mundong to, we will have troubles in life. Yung pumasok si God sa picture, na iba yung hindi yung situation, yung kung paano mo haharapin yung sitwasyon. How did that happen?
Si Kath ba ang dahilan ng pagpasok ng Panginoon? I mean, God has always been part of our lives. Pero how did it happen? Meron lang talagang time na parang empty ka kahit anong gawin mo. Yung worldly things, hindi makukumpleto yung puso mo eh. Ang nagbanggit sa akin ito si Tony Gonzaga. Share ko lang na sabi niya sa akin, what completes your heart? Siyempre, iba-iba kami sagot. Family, yung health, ganyan-ganyan. Sabi niya, walang maling sagot. Pero ang masabi ko lang, the only one that can complete your heart is the one who created it. So, yun yung tumatak sa akin. So, buong buhay, tayong mga tao, we always strive for happiness. Laging happiness ang hinahabol natin. But happiness are based on happenings. Masaya ka, healthy ka ngayon. Masaya ka, buhay nanay mo. Masaya Laging ka, may love dahilan. life ka, may trabaho ka. Pero, paano kapag may sakit ka na, namatay na yung kamag-anak mo, or So, ang kailangan natin, hindi happiness joy. Joy is from within. Right. And joy, yung true joy is nakukuha natin sa Panginoon. Which is, hindi kayang baguhin ng circumstances and situations. Ngayon that you've been consistent in your life, pag may dumadating na mga panghihina, temptasyon, anong ginagawa mo? Dati kasi nilalabanan yung temptasyon Pero hindi pala dapat ganun. Dapat, tinatakbuhan. Dahil dati kapag may mga... Palayo. Palayo. Hindi Kasi palapit. baka naman tumakbo kang palapit. Anong So, ibig ganun. sabihin ng, what was that, ang temptasyon ay nilalabanan? Hindi nilalabanan, tinatakbuhan. Nilalayo. Okay. Kapag wag ka na pumunta doon sa situation, kasi parang downhill lang yan Nandito pa lang, pigilan mo na. Dahil kapag nandito na yung sa gitna, pababa, mahirap na pigilan yan. Right, oo. At saka napakaganda nun. And kumusta ang buhay? How are you doing today? Very good, dahil talagang ko sa family ko. Devoted to your two kids, no? Ang nadiscover ko kasi sa buhay natin, yung once na malaman mo na ang buhay natin ay hindi para sa atin, kundi para kay God. Kumbaga, you will be selfless. And once you're selfless, you start giving. And hindi na para sa'yo lahat ng ginagawa. And mas masarap pala yung pakiramdam ng ganun. Oo. Joros, how do you reconcile? Halimbawa, because what I'm hearing right now is here's a young man who's godly, who discovered, not naman discovered, but built a relationship with God sa kanyang buhay at napakaganda ng pangyayari. But when you're asked to play a role like a scammer in The Missing Husband, na apparently, I mean, obviously, ay hindi ito naniniwala doon sa mga itinuturo ng Panginoon, how do you reconcile that? How do you become a scammer in, halimbawa, The Missing Husband, tapos sa tunay na buhay, ay ang sentro ng iyong buhay ay ang Diyos? Once alam mo naman yung what is right and wrong, iba naman yung sa buhay, iba yung real life. No, but as an actor, meron ka bang ginagawa na, this is a role. Yeah. Because, actors are not supposed to judge the roles. Yes, diba? of course. Hindi mo dapat hinuhusgahan. Pero wala kang pag-aagam-agam na parang, do I do this? Do I actually give space in my life and, the life thoughts of a scammer? Yeah, of course, kailangan someone has to portray the bad guy. And sa isang palabas, ang importante, what is the message of the whole Ng show? pangkabuuan. Okay. Hindi yung per character and per Alright. scene. Sige, para mga parables lang yan na may message either sa isang eksena or as a whole. So yung ako bilang scammer, yung treatment ko rito kung paano yung mga scammer or syempre para rin sa mga manonood, ano ba yung mga palatandaan ng isang scammer. So, yun yung mga... Natanong ko lamang, kasi may mga artista who would say, I don't want to portray that role. It's against, my beliefs. I don't want to get into that role kasi labag yan sa aking paniniwala. That's not gonna happen to you. It depends with the whole... Kung ano ang mensahe ng kabuuan. mensahe ng kabuuan. Okay. Alright.